Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon ng pasasalamat ng Dantes and Salas family. Ganon din para sa mabilis na pagaling ni Chairman Eugenia Cecil Arboleda, para sa intensyon ng may mga kaarawan sa araw na ito na sina Arnel Ortega at Ayana Patricia Santos, para sa kapahingahan ng mga kaluluwa nina Bobby, Danilo, Remedios, Beatrice at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kung mamumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at umiiwas sa anumang nagdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit sino mang sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit at ng kamatayan. Sa banal na Eucharistia, hingin natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad naming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumadaing si Propeta Jeremias sa Panginoon dahil sa mga paghihirap na dulot ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Nababanaag sa buhay ni Jeremias ang tungkuling gagampanan ni Jesus, ang Mesiyas na pahihirapan at papatayin ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira. Pinagtatawanan nila ako at inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon, at di nasasambitin ang kanyang pangalan. Para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar sa dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas sa pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit
ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang nakatulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nanghahawak, pagkat ako, kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Inaanyayahan ni San Pablo ang lahat ng mga Kristiyano na tumulad kay Jesus at manatiling tapat sa kalooban ng Ama at hindi makiayon sa isipan ng mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at tinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. At kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo.
Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon." Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panoong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin ninyo yung inyong mga katabi. Magandang umaga. Kahit umuulan, meron pa rin nagsimba. No? Sana pag uwi natin, no, wala pa rin ulan. Pagdating nyo ng bahay, saka na lang uulan ulit. Joke. Ngayon po, napakaganda ng ating ebanghelyo. Medyo nakakatakot, pero maganda. Kasi pinapaalala sa atin ng ating Panginoon kung gaano kahalaga yung sacrifice na tinatawag. Yung pagbuhat natin sa ating mga kanya-kanyang krus sa buhay. Actually, dito po nakikita ang pananampalataya ng isang tao. No, baka akala natin, no, pag tayo'y palagi sa simbahan, tayo'y marunong sa Biblia, alam mo lahat kung ano yung nakasulat, no, matindi na ang pananampalataya mo. No, hindi po. No? Dito sa ating pagbuhat, sa ating mga pasanin, sa ating buhay, makikita ang ating pananampalataya. Usong-uso po ngayon sa ating panahon, parang si Pedro, no? Di ba? Huwag naman itulot ng Diyos iyan, Lord. No? Usong-uso ngayon, mga taong takot sa pasakit. Takot masaktan. Takot mag-sakripisyo. No? Usually ngayon, magbabasa ka ng mga FB, TikTok. Dapat ang iisipin mo yung sarili mo. Hayaan mo na yung iba. Save yourself. Kaso maling paraan ng pag-save mo. Save mo, no? Kailangan stress-free ka. Kailangan walang toxic sa buhay mo. Kailangan may pera ka. Huwag mong ipamigay o itulong sa iba. Isipin mo muna yung sarili mo. Saka ka na lang tumulong pag mayaman na mayaman ka na. At kailan ba darating yon? Di na darating yon kasi naging madamot ka na. No? Laging kulang pag ganun ang naging habit natin sa ating buhay. Ako muna. No? Pero ngayon po, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na we need to go against the tides. Huwag tayong matakot mag-sakripisyo. Dito natin na isa sa buhay ang ating pananampalataya. Dito natin nakakaisa ang ating Panginoon. Every time that we make sacrifices, makikita natin yan, no? Unang-una sa mga nanay. No? Ito yung unang dynamics ng sacrifice. Love becomes sacrifice. No? Yung pagmamahal,
nagiging o oportunidad para tayo ay makapagbigay ng sakripisyo o pag-aalay sa Diyos. Tingnan niyo yung mga nanay niyo, di ba may kasabihan, isusumo na lang, ibibigay pa sa kanyang anak. Oh? Regardless yan, mayaman o mahirap yung nanay, automatic yan. Isusubo na lang, ibibigay pa sa kanyang anak. Kasi mahal niya yung kanyang anak eh. Yung mga anak naman dyan, no, kala nyo, napakadaling magpaaral, napakadaling mag-alaga ng bata. No? Yung nabuhay ka pa lang ng nanay mo o ng tatay mo, no? Sakripisyo na yun. Yung pagtatrabaho nila para mabigyan ka ng edukasyon, sakripisyo na yun. No? Dahil mahal ka ng magulang mo. No? Meron sa social media, binabatikos nila yung mga Sharon Cuneta. Alam niyo yung Sharon Cuneta? Sa mga handaan may Sharon Cuneta. Balutin mo ako sa ilaw ng iyong pagmamahal. Ayan na yung pansit, kinukuha na niya. Tapos, ayan na yung lumpia. Diba? Minsan, galit na galit tayo. Ayan, tingnan mo si Kumare, no? Pero bago kayo magalit, tingnan nyo muna, saan papupunta yung pagkain na yon? Sa mga anak, sa kanyang pamilya. Sakripisyo. No? Kung hirap kayang sabihin, Mare, akin na lang yung natirang pansit. Di ba? Pero tayo, mga tao ngayon, no? Uy, ako na, ina-admire ko sila. Bakit? Kasi naiisip nila yung kanilang pamilya. Walang masasayang na pagkain. Di ba? Sakripisyo. No? Yung pagmahal-mahal natin, na-fuel tayong gumawa ng mga sacrifices. Yung pangalawang example, yung mga karamdaman natin. Meron akong nakitang tao, meron siyang stage 4 cancer. Pero hindi mo mababakas sa kanyang muka yung kanyang karamdaman. Parang wala siyang sakit, pero meron siyang cancer. So tinanong siya nung isang kasamahan niya, no? Brother, bakit parang wala kang sakit? Ano bang nararamdaman mo? Masakit ba yan? So describe niya, napakasakit. No? Wala na pala siya, naagdas na pala yung kanyang mga buto, pero nakaka-smile pa rin siya. No? Bakit mo nakakaya yan? Sabi niya. Kasi ino-offer ko yung pain sa mga kasalanan ko, sa mga kasalanan ng mga tao, no? Para sa aking pamilya. Yung kanyang pain, nagiging sacrifice. Meron siyang iniaalay. No? Kaya kung minsan, no, pag tayo may sakit, no, meron tayong opportunity para makapag-alay sa Diyos. No? Si San Ezekiel, no, tinitiis niya yung kanyang sakit. No? Kahit may sakit na siya, ginagawa pa rin niya yung kanyang ministry. Bakit, no? Kasi sabi niya, ito yung paraan ko para makiisa sa pagpapasakit ni Kristo. And every time na binibear natin to patiently, si Christ mismo din ang sumasama sa atin. Sinasamahan natin si Kristo at sinasamahan din tayo ni Kristo habang tayo ay nagtsatsagang buhatin yung ating mga krus, yung mga ating pains sa buhay. Mahirap kaya magkasakit. Di ba? Nakakita na kayo ng mga taong may sakit, pero yun tinatawag nilang, wala kasi akong na term, no? Nana. Dito ko lang din narinig yun sa Tondo. Nana. Nana ka.
Bakit nana? Kasi, di ba yung nana, pag konting hawak mo lang, sakit, di ba? So, meron yung mga ganun tao, may sakit pero exaggerated. Mainit ang ulo, may sakit sila, gusto sila yung center of attraction. No? Ang hirap alagaan, inaaway lahat ng mga taong nag-aalaga sa kanya. No? Nana, may sakit na, no? Sayang, no? It should be an opportunity to make sacrifice. Opportunity para makapag-alay. No, nakikita natin yung iba, no? Akala mo walang sakit. Akala mo hindi masakit. Pero pag ni-rate mo yung, di ba yung doktor, ano yung sakit na nararamdaman mo? Rate mo, 1 to 10. No? 9 na yung kanyang sakit. Pero pag titingnan mo, parang 1 pa lang. No? Yung mga sakit na nararamdaman natin, every time that we are bearing it, no? Physical man, emotional man, we are making and offering a sacrifice kay Lord. Yung mga sakit na ginawa sa inyo ng inyong mga mahal sa buhay, no? If you bear that patiently, it is also a sacrifice. Pleasing, kaaya-aya sa mata ng Diyos. Yung pangatlo, yung ating hatred, no? Pag kinangker natin yan, it is also a form of sacrifice. Kaya nga sabi ni Kristo, love one another. And then sabi niya, love your enemies. Dahil gusto niya i-conquer mo yung galit mo. Conquer mo yung sakit na nararamdaman mo. Patawarin mo siya. No? Bala nang umiyak ka. No? Pag nasalubong mo siya, smile ka pa rin. Pag dasal mo pa rin siya, sama mo siya sa prayers. Magmalasakit ka pa rin sa kanya. Ito, mahirap to. Napakahirap gawin. Kaya nga pwedeng sabihing sakripisyo. No? Inaaway ka na, pero para sa'yo, wala lang. Di ba may mga taong ganon? Oh, sige, hayaan mo na lang siya. Pero kala nyo, madali sa mga taong ganon? Hindi. Naniniwala ako, bago nila nagawa yun, umiiyak yan sila sa loob ng kanilang kwarto. Yung gigil nila at saka yung galit nila, sinasarili nila, inaalay nila kay Lord. Lord, ayaw ko makagawa ng masama. Lord, ayaw ko makapagsabi ng masama. Give me the grace. No? Sakripisyo. Napakarami sa atin, no? Example lang to, ha? Mga biyenan na masungit. Sino ba yung mga biyenan dito na masungit? Sino may mga masungit na biyenan? Ako, huwag niyong itaas yung kamay niyo. Naka-live po tayo. Tapos yung mga biyenan biglang nagkasakit. Wala na yung kanilang anak, namatay na. Tatanungin mo sino nag-aalaga sa'yo? Yung aking? Anong tawag doon sa asawa ng anak mo? Manugang. Sa kabila ng kalupitan ng mga biyenan doon sa kanilang magulang, inaalagaan pa rin sila. Hatred becomes love, becomes sacrifice. No? Yung mga malulupit na tao sa inyo, yung mga umaaway sa inyo, yung mga naninira sa inyo, sa oras ng kagipitan, wala na silang matakbuhan, tutulungan nyo pa rin sila. Yun yung mga matataas na klase ng sakripisyo na gustong-gusto ng Diyos. Pero hindi yun madali. That's why we need the grace. Sabi nga nung sa Ebanghelyo, no? Nakita ni Kristo si Pedro, Satanas, layuan mo ako. Bakit? Kasi ang initial reaction ng tao, pag may mga pasakit, pag may mga mabibigat, pag may mga pains, ganyan, ayaw natin yan.
Iiwas tayo dyan. But as a Christian, kung may pananampalataya ka, alam mo, no? We can took advantage of that. We can take that, no? And make it and offer it as a sacrifice. But it is not easy. We need the grace of God. Meron po akong kwento. Joke po. Para tumawa kayo. Meron pong magkakaibigan. Hapon, Pilipino, at saka Inchik. Sumakay sila sa barko, and then yung barko lumubog. Di ba pag lumulubog yung barko, meron life raft, di ba? So, fortunately, nakasakay po sila, no? Silang tatlo sa isang life raft. Sa isang bangkang maliit. Lumubog na yung barko, sila na lang ang natira. Lahat ay nasawi. Pero nakalagay doon sa maliit na bangkang yon, maximum of 1 person. Sabi ng Pilipino, hindi. Kahit pa 10 tayo dito, kaya yan. Sabi ng Pinoy. No, diba yung mga Pinoy, no? Pag sinabing maximum of 10, gagawin nilang 100 yan eh. No? Kita niyo yung mga jeep, di ba? Maximum of 16, gagawin nilang 36 yan. Ganun na mga Pinoy. No? Pero dito sa sandaling ito, nakita nila yung raft, lumulubog na. Totoo nga, isang tao lang talaga ang maliligtas. So nag-usap-usap sila. Kailangan meron 2 magsasakripisyo para merong makauwi sa atin at maisabi kung ano ang nangyari sa barko. Knowing yung mga Hapon, no? Matatapang talaga yan. Bigla siyang tumayo. Sabi niya, "Bansay!" Sabay tumalon siya sa tubig. Wala pang isang segundo, kinain na siya ng mga pating. So ilan na lang po natira? 2. Yung Inchik at saka yung Pilipino. Tapos biglang ngayon, tumayo yung, wala niya kung sino. Hindi. Yung Pilipino. Tumayo siya. At sinabi niya, "Mabuhay ang Pilipinas!" Sabay sinipa niya ngayon yung Inchik. Nalaglag ngayon sa barko. Isa na lang po yung natira. Ngayon po, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na buhatin natin yung ating mga krus sa buhay. At ngayon, sa banal na misa, bibigyan niya tayo ng lakas at makikiisa siya sa atin. Tanungin natin yung ating sarili, binubuhat ko ba yung mga krus ko sa buhay? Ano ba yung mga krus ko na gusto mong buhatin ko, Lord? Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit.
Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya, at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa lahat ng binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Sa ilang saglit ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumitahin sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Agustin, ni San Ezekiel at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, umagpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo sandali para sa mga paalala. Patuloy po ang ating panawagan upang ating suportahan ang ating programa. Tulong tayo, maging kamay ni Kristo para kay Kristo upang tayo ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang Secular Cuisine Reconnect Fraternity ay mayroong pa rin fundraising kung saan tayo po ay maaaring makabili sa kanila ng imahe ng ating mahal na ina, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay ng Tondo. Bukas po, September 4, araw ng Lunes, sa ika-6:30 ng umaga ating pong ipagdiriwang ang Birhen ng Konsolasyon. At sa darating naman na Sabado, September 8, araw na po ng Biyernes, September 8, sama-sama mo nating ipagdiwang ang karawan ng ating mahal na ina, Birheng Maria. Tayo po ay magkakaroon ng buhay na pagdarasal ng Rosario o Living Station o Living Rosary sa alas 3 ng hapon. Inuulit ko po, sa araw ng Biyernes, September 8, tayo po ay sama-sama magdiwang ng kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria. At ang San Nicolas naman po ay magdiriwang ng kanyang kapistahan sa darating na September 9, araw din ng Sabado, sa ika-6:30 naman ng umaga upang at sa pagdiriwang na ito magkakaroon ng pagbabasbas at pamamahagi ng tinapay ni San Nicolas. Si San Nicolas po ay ang patron ng mga kaluluwa sa purgatorio. At ang muling pagbisita ng Birhen ng Salud o Nuestra Señora de la Salud ay sa araw din ng Sabado, alas 5 ng hapon. Salubungin po natin siya at tayo ay magmimisa sa alas 6 naman ng gabi. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawa ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.